Magandang oras mga ka-good news, merong counter ang KOGC at si Kibuloy tungkol sa patong na 10 million pesos sa fugitive na si Kibuloy, sa ulo ni Kibuloy. Of course, alam natin yan, meron siyang patong na 10 million sa makapagturo lamang. Ngayon ang ginawa ng KOGC at ni Kibuloy ay gumawa sila ng counter, dinubli nila yung 10 million, ginawang 20 million. Sa makapagturo rin, makapagsabi kung sino ang nagbigay ng 10 million pesos sa PNP para reward money sa mga katuro sa kanya. Kalukuhan, di ba? Paano mo naman malaman na totoo yung sinabi ng tao? Hindi naman wanted yun. Ang wanted ay ano yan? Ang private individual ay pwedeng mag-donate ng certain amount, millions, pwede, ibigay sa PNP para makatulong sa paghuli. Hindi yan payula, hindi yan red tape, hindi yan bawal. Ang bawal kapag hindi ginamit ng PNP ang pera at walang fugitive, walang huhulihin. Bawal yan kapag tumanggap lang ang PNP. Pero sa ganitong national security na mayroong tinutugis ng gobyerno na delikado na tao, ay hindi bawal ang mag-donate ang private individual. Yan ang klarong-klaro. Okay, so eto, 20 million daw ibibigay ni Kibuloy sa sinumang makapagsabi kung sinong nagbigay ng 10 million sa PNP. Sigurado na naman, meron na namang mga trolls ito na ituturo si Lisa, Marcos at si BBM na nagbigay ng 10 million. Ang liit-liit naman yan. Kaya naman magbigay ni BBM ng 50 million. Bakit hindi gawin, di ba? Kaya 10 million, meron talagang isang private individual na nagbigay niyan. Okay, so atin pakinggan, panoorin ang balitang ito galing sa Teleradio Serbisyo. Unahin ko na po ang Kingdom of Jesus Christ. Sila po ay nag-alok ng 20 million pesos para daw po sa makapagbibigay ng impormasyon sa sinasabi ho nilang baka meron hong balak na o yung mga nag-donate. Kung matatandaan ho natin, no, ang DILG po before ay tumanggap ho ng mga private donations as bounty para pumahanap si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nga lang po tinapatan, kubadi dinoble pa po ng Kingdom of Jesus Christ yung amount po na yan. At malalaman po natin mula sa kanilang, sa legal counsel po mismo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kumusta na kaya si Kibuloy ngayon? Mga ka-good news, no? Gwapong-gwapo ba kaya? Glowing skin pa kaya? Naggluta pa kaya siya? Kumusta na kaya? At sana ay nakakatulog, di ba? Kasi hindi talaga ang gobyerno ng Pilipinas ang kinakatakutan nito. Ang kinakatakutan niya ay yung CIA at FBI na naghanap na sa kanya ngayon. Para saan itong 20 million na ito at ano yung balak nilang gawin dun sa impormasyon na kanila makukuha if ever man po may makapagbigay ho sa kanila, no, ng tips o iba pang mga impormasyon. Nagbabalik po sa programa, ito yung nakausap na rin ho natin before. Si Attorney Israelito Torion, legal counsel po ni Pastor Apollo Kibuloy. Attorney, good evening po sa inyo. Joyce Balancho sa Story Outlook. Hello. Magandang gabi po, Ma'am Joyce, at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng Teleradyo. Gandang gabi din, Torny. Kasin mo yata si kasi Torion, pareho kayo eh. Si Kibuloy. Kaya, Torny, 20 million ibibigay nyo sa makapagsabi. Magsasabi ako, bigyan nyo ako. Yan ay parang hindi kapanipaniwala na magbibigay kayo. Kasi kahit sinong tao ay pwedeng magsabi na si Kiso, si ganyan ang nagbigay ng 10 million reward. Kaya hindi ito pwede. Ito'y mga delaying tactics lamang, pampagulo para malulusaw ang issue. Man-neutralize ang issue. Kaya gumagawa din ng mga issue na counter na ganito.
evening, Opo. good evening. Opo, good evening. Sir, sa inyo na po manggaling, attorney, para saan po ba itong 20 million? Would you confirm na meron po ba talagang ganito na inilabas o iniaalok po ang Kingdom of Jesus Christ? Wala, yan ay kalokohan lang. Ang hirap-hirap hanapin ng 20 million ngayon. Yung mga membro na nagpakilimos sa daan, nagpapalimos, nagbenta ng puto, nagbebenta ng mga ballpen, ng lapis, ng papel, ng candy, tapos ibibigay nyo lang as a bounty. At hindi matatawag yan na bounty kasi hindi naman wanted yung nag-donate ng 10 million. Hindi ito yung reciprocal na effect. Si Kibuloy ay wanted, fugitive, kaya pwedeng magbigay yung private individual ng kanyang donasyon para sa reward. Pero kung walang wanted, walang fugitive, at magbigay lang yung certain individual sa PNP, yun ay payola. Payola yun. Pero in times of national security at merong wanted na dangerous person, ay hindi yan bawal. Attorney naman. Well, according to the officers of the Kingdom of Jesus Christ, meron po, they are offering 20 million pesos to those who can provide information as to who gave the private money to Secretary Abalos. Oo mga ka-good news, tawagan nyo na kay UGC. 20 million na yan. Tingnan natin kung meron silang ilalabas na 20 million. Hindi kasi yan kapareho ang bigat ng epekto, di ba? Si Kibuloy ay national fugitive wanted sa batas, kalaban ng gobyerno. Yung certain individual na private individual na nag-donate ng 10 million, hindi yun wanted. Kaya, anuhin niya, kasuhan nila yung nagbigay. Yung nag-donate, kakasuhan ba? Kakasuhan nilang PNP na tumanggap? Yan ay kalukuhan. Ang mga batas sa ating konstitusyon ay meron yan excuses. Hindi yan absolute. Balik tayo sa teleradyo serbisyo. Ng 10 million pesos para daw madakip si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi sa amin pong palagay, yung pagtanggap po ng pera sa mga pribadong mga tao ay illegal po pursuant to Republic Act 6713, Section 7B. Illegal yan kapag payola, kapag red tape. Pero kapag merong cause na ganyan, sinabi ko na national security, merong wanted fugitive person, dangerous, at armed, ay hindi yan bawal. Kasi tumutulong Tumutulong yung individual. Okay, kaya ito'y isa na namang delaying tactics, counter para maging man-neutral ang issue. Para ang sambayanan ay man-neutralize ang damdamin. Para hindi si Kibuloy ang palaging sasabihing mali. At ibabalik yung kamalian doon sa nag-donate ng 10 million. Kaya hindi pwede yun, di ba? Comment nyo sa ating comment section, mga ka-good news, kung tama ako or mali. Di ba? Ang wanted ay iba yan kaysa yung nag-donate na certain individual. Kaya hindi pwedeng baliktarin ito, hindi pwedeng magka-counter. Ganyan lang yan. No? And ang mga opisyal po ng Kingdom of Jesus Christ ay interesado kung sino itong mga pribadong tao na nag-raise ng pera para naman malaman nila kung anong ikinagalit nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Madali lang yan, doon kayo makinig kay yung Maharlika, yung Buljak TV. Nandyan yan, yung mga na yan, style na yan, na mga issue. Sigurado, ang patatamaan yan ay si Lisa Marcos na naman, si BBM, at yung pinsan ni BBM. Nakalimutan yung Romualdez. Sigurado, yung tatlo na yun ang patatamaan na nagbigay nitong 10 million pesos. Ano ba yung mga pakay nila o may transaksyon lang ito kay Secretary Abalos kasi balak daw tumakbong senador si Secretary Abalos o ano ba? So gusto nilang malaman yun. At saka gusto rin nilang malaman
kung sino yung makabigay ng informasyon doon sa nagbabalak daw na patayin si Pastor Apollo Tibuloy. Kasi may team daw na create na i-assassinate si Pastor Apollo Tibuloy. Ay, nako, nanaginip na naman si Pastor. Walang mag-assassinate sa'yo. Ang mag-assassinate sa'yo ay membro mo. Kasi ang dami mong inapi na membro mo na tumiwalag na. Ikaw yung Ngayon, kung may kinakatakutan ka, ay takot ka sigurado sa CIA at FBI kasi anytime ay pwedeng pasukin ang iyong lugar ng mga yan. FBI at CIA talaga ang kinakatakutan itong si Kibuloy. At yung mga assassination ng mga niya, ay guni-guni lang yan. Wala namang mag-assassinate sa iyo sa Pilipinas. Safety ka naman dito sa Pilipinas. Kaya tago lang, Pastor, okay? So God bless you, Pastor. God bless you and your members of your KOJC. At hanggang sa muli, mga ka-good news, comment nyo sa ating comment section down below. Ang inyong mga saloobin. Tama ba itong ginawa nilang counter na 20 million? Totoo ba na magbigay sila ng 20 million? Okay, so hanggang sa muli, paalam at ingat kayo. Sambayan ng Pilipinas.